Ganito yung mga gusto kong lugar. Yung walang tao. Yung parang nasa probinsya na talaga. Well, probinsya naman to ng Taiwan. Tipong di mo alam saan ka pupunta sa may MRT. Yan, sundan natin yung... Parang ganito talaga yung hinahanap kong trip. Hindi magulo. Yung walang tao. Yung very peaceful na lugar. Hindi kasi ako nakapag-research for Kaohsiung. Kaya wala talaga akong expectations. Medya ako talagang walang planuhin. May mga pinin lang akong spots. Pero kunwari bukas, hindi ko pa alam anong gagawin ko. Pag nag-ending na sa hotel lang ako, okay lang. Kasi apart from the sightseeing, mas may mga gusto akong gawin within. May mga gusto akong tapusin. Or simulan. Or kung ano man. Ayan, ang bilis lang. Ayun yung station. Ayun yung hotel. Room tour na tayo dito sa hotel natin sa Kaohsiung Brio Hotel. Kita nyo naman kanina, sobrang lapit lang niya sa station at parang 6 stations away lang from airport. Tapos sobrang ganda ng view. Mabilisan lang. Ayan yung bed. Excited na ako matulog dyan. Sobrang ganda. Tsaka ang spacious talaga ng room. Diba? Oh, from this angle, parang lalabas pa ba ako? Or magmo-movie na lang ako? Magwo-work na lang ako? Ito siya from a different angle, kung gusto nyo lang makita. Ayan na yung labas. Diba? Sobrang lawak ng window. Ganda niyan bukas ng umaga. May mga pa-chair ka pa dyan. Water. Mga pwedeng i-take out na gamit. Tapos, pwede ko na rin daw i-consume yan. May weighing scale. At kung ano-ano pa, yoga mat, blower. And ayan yung CR. Sobrang lawak. Pwede naman ibaba yung blinds kung shy type kayo. Mag-isa lang naman ako. So, ayan. May bathtub dito. May access pa nga dyan outside. Siguro, pag magmumuni-muni ka sa labas. Then, ito yung bath area. Ha? Sobrang ganda na ng hotel na to. Lilipat naman tayo after 2 days. So, yan. Parang sana dito na lang ako nagstay hanggang 4 days ko sa Kaohsiung. Manghuhula na lang tayo ng mga pupuntahan dito na malapit. Pero, solved na ako dun sa room ko kasi nga, ganda. Yan. Gusto ko na matulog. Check natin kung ano pang makikita dito sa Kaohsiung sa mga susunod na araw. Kung sipagin tayo mag-check ng mga pupuntahan. Bye-bye! Anong gusto kong puntahan ba dito sa Kaohsiung? Marami-rami naman, pero tulad nga ng sabi ko, parang iba yung purpose kong gawin for this trip. Bukod sa sightseeing at mag-content na naman. Chinek ko nga yung map. Dali nga lang niya memorize eh. Ilang train lines lang, LRT, TRA, HSR, may red, may orange line. Baka ito yung puntahan muna natin na area.
Grabe, walang katao-tao oh. Oh, akala mo holiday o ano ba? Naiwan ko yung EC card ko kaya babalik tayo. Pero naisip ko din after na i-Uber ko na lang. Pero magagamit naman natin yung EC card pa uwi. Sayang eh, sayang oras, sayang effort. Unahin natin to, pag ganon, paikot-ikot, pabalik dyan. May mga times na ang hirap i-enjoy mag-travel sa ibang lugar dahil nga napipilitan akong mag-content. Alam mo yung kahit pinipigilan ko na, oh, wag mo na i-content yan, enjoy mo muna. Parang hindi, kailangan ko to i-share. Baka gusto nila to, baka gusto nyo makita, ganyan. So, may additional hassle din. Tinatry ko unti-unti na hindi masyado mag-content. Alam mo yan? Para mas masak in ko yung lugar. Minsan lang natatanong ko yung sarili ko kung pinupuntahan ko ba yung lugar dahil gusto ko siyang makita o pinupuntahan ko yung lugar dahil gusto nyo. Kaya lang, mga content creator crisis. Nung mga peak writing days ko, naalala ko pa, kaya ko makabuo ng 40 to 60 pages na mga pyesa, na mga script in just a week or less. Kasama na yung mga character at world building doon, yung mga backstory ng kwento. May nabuo pa akong sci-fi ng parang 3 days lang, 4 days. Tapos mga love story, easy 2, 3 hours. Film, play, short films, or kung ano mang ma-feel. Pero ngayon parang nung tinatry kong magsulat ulit, kasi huli akong nagsulat ng buong pyesa mga 2019, 2019, 2019 ata. Yun yung huli kong sulat na buo at sulat na nagustuhan ko, parang gano'n. Tapos mula nun, ano na lang, slave na lang sa money. Yun naging mundo. And hindi ko rin talaga ma-blame yung mga tao kung maging alipin sila ng pera, lalo na sa Pilipinas. Kasi parang pera yung nagpapatakbo sa atin eh. Tsaka wala naman tayo sa mundo na pwede mo lang gawin yung art mo. Well, privilege yung iba na nagagawa nila yung art nila or yung passion nila or yung talagang gusto nilang gawin. Yun yung parang tinatry kong i-reconnect. Mga passion-driven projects rather than money-driven projects. Kasi built ako as ganun before. Sobrang passionate, sobrang artistic. But nung tumanda na ako, especially nung na-hit ko yung 27, 28 years old, parang naging ako yung ayokong tao na nagsasabing wala namang kwenta yung art. Parang build lang yan to entertain. Eh, hindi ako naniniwala dun dati. Naniniwala ako na art can do a lot of things. Different art forms. Yung mga pinapanood natin can influence us. Lakas ng hangin. May dadaan natang train. Diyan ako nakaupo kanina. Cute. Daanan pala siya talaga ng train na mini.
Kaohsiung Port Warehouse, number 2, KW2. 2 floors yan. May iba't ibang shops, iba't ibang kainan, may mga pop-up stores. And meron silang magandang hostel, oh. Tapos yan yung view ng room mo. Galing, ah. Kita mo dito na talagang probinsyang-probinsya pa siya kasi di uso yung mga English translation. Wala silang pake. Ayan, in 5 minutes, may rotation daw na gagawin yan. Kaya bawal pa tumawid. Pupunta sana kasi ako doon eh. Iikot pa ganun. Pero anong point? So, tingnan natin mamaya. Nagro-rotate na. Ayan o. Okay, thank you. Okay na yan. Akala ko naman anong magical na mangyayari. Ayan na yung sunod-sunod na mga art depot ata yan. Basta iba't ibang establishment kada C6, C5, C4. Uso yan dito eh. Mula dun kanina, yan yung mga pinuntahan natin. Dito yung mas sikat na area kasi andito siya mismo sa sentro. Kita mo dito yung Great Harbor Bridge. Tapos ito yung scenic nilang tram na imagine niyo pag sinakyan nyo yan, dadalhin kayo niyan papunta doon sa dulo, dadaanan nyo yung mga magagandang spots doon. Ayan na yung mga nalibat natin, galing na tayo dyan, naubos na natin to. Dito na tayo ngayon sa may C6, isa-isayin natin tong area na to. Yung C6 pala restaurant, bistro. Puno siya na parang may akyatan. Adagio Love River Forest. Steep. Yup, madulas. Kaya kailangan kapit. Ah, taas pa pala niya. Oh, sige. Magandang merge ng nature and technically art. Who would have thought na B1 kayo sa puno talaga, dahil ito yung mga parts na hindi na natin nalalakad sa puno, tinitingala na lang natin, but now we can see it up close, kaya napaka-interesting na art niya. Pero ang galing kung paano nila nagawa, kasi parang for sure may mga natanggal ditong mga branches, pero parang wala eh, talagang saktong sakto. Or ano bang nauna, yung puno o yung daan? For sure yung puno. Tapos parang may adjustments na lang silang ginawa. Kasi kita nyo yung line eh. Posible naman kasi it would take several years bago ang dulas. Pwede na magpa-slide. Imagination ko, tipong pag may nadulas na isa dun sa taas, wala. Lahat kayo upo. Ang Kaohsiung Music Center. Pasukin natin yan later. Ito pala yung daan. Pero parang pwede rin dun. Grabe oh, walang tao. May mas mabilis na way kung gusto nyong ikutin to. May train naman. Kaso gusto ko nga lakarin kasi gusto ko maisa-isa yung area. Maganda din magbisikleta. Yun nga lang, park ng park yung bisikleta. Stop ng stop. So okay na to, lakad na lang. The hills are alive. Pwede ka mag Sound of Music dito oh. Taiwan version. Wala pang tao bukod sa kanya. Ang peaceful nung lugar, tapos kahit walang katao-tao, hindi pa rin siya pinag-iwanan sa pag-unlad. Ayun yung makikita nyo, apart from the buildings, yung mga bridges, yung mga street lights, yung mga 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 lights, yung mga
yung mga trains and railways. Imagine kung may mga ganyang train stations. Hindi na kailangan sa buong Pilipinas man lang. Kahit kunwari going to Bulacan, going to further areas like Batangas, Laguna. Hindi na kailangan lahat magsiksikan sa Metro Manila. Problematic na talaga yung urban planning sa Metro Manila at hindi mo na talaga siya magagawa ng paraan at unless tanggalin mo lahat ng building, i-restart mo everything. Tsaka katulad ng mga ginagawa ngayong subways. Pero kung gagawa ka naman ng mga cities na doon uusbong ang business commerce or kung ano-ano pa, mga anong pwedeng negosyo ang pwedeng umangat, edi syempre hindi na kailangan lumayo ng mga tao doon sa mga areas na yun. Next station, Hotline Pier 2.高雄轻轨提醒您进站出。 Yan, walang katao-tao tong viewing deck na to oh. Kasi kanya-kanya kami. Ganda. Siyempre, pati mall, konti tao. Oshinoko, Spy Family, Chainsaw. Wala, gusto ko lahat. Blue Lock, One Piece, Jujutsu, Haikyuu. Oh shit, Naruto. Kompleto. My Hero. Ito yung mga liit, mga ganda oh. Cute. Kano yan? Mahal pala yun. Mga 900. So times 2 halos. Uy, dim sum. Na-try ko yan sa Hong Kong ah. Balik na tayo sa ating room. Nag-work lang ako kanina dyan. Ang hirap kasi dito sa desk. Walang window. Tapos, nanood ako ng F1. At most of the, napanood ko na kasi ito eh. Superman, napanood ko na. Final Destination. Minecraft, hindi ako interesado. Mickey 17, medyo okay lang. Kahit Nolan, kahit Bong Joon-ho fan ako. Parang okay lang siya sa akin. Twister, Mema, Watcher, okay lang. Hindi ko actually nagustuhan yan. Furiosa, napanood ko na. Godzilla, Aquaman. Nakalipat na tayo sa ating second hotel dito sa Kaohsiung bago tayo mag-Taipei. Second hotel room na natin to. Chinek ko lang ng maigi para may mga option akong mareko sa inyo. Ito yung cheaper. So, goods naman na siya, kompleto. Meron ka pang area doon para mag-work. Mas spacious na rin. Kasyang-kasya yung gamit ko. May TV, may pa-mineral water din, at kung ano-ano pa, may fridge. Tapos may cabinet ka pa dito kung may mga isasabit ka. Yung hotel ko ngayon malapit dyan sa 7-Eleven. Punta na tayo sa station. Ayun na, dyan na agad yung Kaohsiung Station. Ang ganda ng station na yan. Tapos wala pang tao. Hindi ko nga alam kung talagang nai-enjoy ko lang dito dahil walang tao. Para ka kasing nasa probinsya pero sobrang accessible. Ganda ng transportation, yung mga buses. Very Japan province yung vibe. Laging ganito yung trip ko pag nagta-travel. Dapat mix of both. Pupuntahan ko man yung city, pero dapat puntahan ko rin yung rural area. Ang isa pang gusto ko dito, sobrang dali nung train system niya.
Kasi nga, ilang stations lang, wala masyadong connecting. Teka, saan ba yung bababa? Doon tayo. Ito yung sinasabi ko, yung Kaohsiung Station. Di ba? Sobrang ganda. Bukod sa mga pasyalan na to at mga pagoda, dami ding temple. Temple ulit yun. Tapos papunta doon, puro temple. Tapos pag tumawid kayo doon, ayun. Parang may malaking statue doon. Tapos yan yung daan papunta dito. Zigzag yan. May bear sila dito na kamukha nung sa Japan. Kung naalala nyo, lagay nyo sa comment. Ano nga ba nun? Kamukha eh. Oh. Lawak pala nitong pond na to. Akala ko ganito kaliit lang. Isang buong bilog pala siya. Kung kaya nyo pa, punta kayo doon, no? Diyan lang naman kayo maglalakad. Walang katao-tao sa park na to. From New Way Art Center, malapit na kasi dito yung Fine Arts Museum, yung somewhere na building doon. May mga iba't ibang art installation dito, mga one with nature na setup. Ano yan? Beware of Qigong. Deer ba yan? O parang chakra? Parang powers. Parang kamay ng may powers. Hadouken. Beware of Hadouken. Ano tayo papasok dito? Ito yung likod na side eh. Sa pinunta ko dito sa Sunfong Temple kasi may magandang view din sa taas sana, pero pagka-check ko, ayan, sinarado na nila. Trending na kasi siguro, but still maganda pa rin naman dito sa baba, lalo na yung mga lanterns at wala talagang halos tao. Perfect kung magpipictorial ka. Nag-bus lang ako, mas may diretso na kasi in just 15 to 20 minutes ata sa Ruifeng Night Market. Marami ring selection dito kahit nasa mas maliit na area siya, tas magkakatabi at siksikan. Sa paligid naman may mga shopping stores, restaurant, maraming dessert shops lalo. Kung ano-ano mga Taiwanese cuisine yung mga ino-offer nila, mga street food nandito na, and ayun lang. That's it for tonight. Bukas, masayang adventure ulit. Sigeon Island is one of the easiest day trips you can do from Kaohsiung. From the city, sasakay ka lang ng train papunta sa ferry terminal. Tapos, parang less than 10 minutes lang yung ferry ride, and suddenly, ibang vibe na agad. Parang sarap ng feeling na isang maikling tawid lang, tapos parang ang layo mo na. First step ko talaga dito, rent a bike. Parang nasa 200 or 300 pesos lang ata, 3 hours na. Kaya naman siya lakarin, pero malawak masyado yung island. So, mas ma-appreciate mo siya kapag nagbabike ka, mas marami kang makikita. Tapos,
almost the whole time tanaw mo lang yung dagat. It's not the kind of place na puno ng checklist and mga attractions. Mas enjoy siya kapag hindi ka talaga nagmamadali. Mapapahinto ka sa ganda, sa peace, sa tunog. It's just a nice place to slow down, which is yun naman yung tema nung Kaohsiung trip natin. May separate video na ako if you want the complete guide, which I will show na lang sa end of this video. But uploaded na yan online din sa TikTok, IG, Facebook. May playlist of all Taiwan decos doon. For now, enjoy na lang muna natin yung buong lugar. Mabot na tayo dito sa dulo. Saya kasi mag-bike eh. Tapos ito yung view mo. Walang tao. O diba? After natin mag Sijin Island, naubos natin ng 3 oras ata doon. Dito na ata ang paakyat papuntang British Consulate Residence. Hopefully ito yon. From Sijin Island, tawid lang dito. Doon sa mismong port area, makakadiretso ka na dito. Kailangan mo lang talagang parang hike talaga siya kasi mount yung nakalagay. Maganda siguro maabutan ng sunset. Okay, so hindi yan. Pa Shao Chun Tao bunker yan. Kaya walang tao. Mali yata yan. Kasi pag umakyat tayo dyan, it's only a 5-minute walk. Dito tayo papunta eh. Kaso saan tayo dadaan sa likod? Subdivision, bahay-bahay. Sige, check natin. Baka naman pwede dumaan dun sa may loob. Doon dumadaan dito kasi meron talagang daan sa may harap. Kaso, mas malapit na to dito sa mismo port. So, okay, ayan. Nasa tamang daan tayo. Just follow the red pale brick road. Best advice, huwag kayong gabi pumunta dito. Kasi imagine ninyo, lahat ng dadaanan nyo mukhang madilim at may mga minimal ilaw pero hindi natin sure kung bubukas yan. So, hingal. Ayan yun. Mukhang ito naman na yun. Dali lang pala. Sobrang bilis lang. Yan na tayo agad. Last 5% ng battery ko, so hindi na ako makapag-shoot. Hindi ko alam kung uuwi na ako or tatanggapin ko na lang na wala akong battery kasi kaya naman yung location matrack. Since sabi ko nga madali lang talaga paikot-ikot dito. So tingnan natin. Pero galing tayo dun sa pinakamataas, dun sa British Consulate, tapos bumaba tayo dito. Tapos ayun yung Sijin Island. Yun yung lighthouse na dapat aakyatin natin pero nagbike na lang tayo. At tawid na tayo doon. Pag may naanap akong Pinoy, power bank tayo dito.